Sabi nila hindi daw nakakahiyang maging ama sa hindi mo totoong anak. Kasi yung nakakahiya daw yung totoong ama na hindi marunong magpakaama sa totoong anak nila. May point naman sila. Pero ang pag-uusapan natin is yung both side. Kasi hindi lang naman lalaki yung ganito eh. Meron ding mga babae na handang magpakananay sa hindi nila anak. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang rason bakit nagkakaroon ng iwanan sa pagitan ng mag-asawa. Mga dahilan na siguro ang ilan sa inyo ay makaka-relate talaga. At ito yun, isa-isahin na natin. Una, may mga ama na iniwan ang kanilang mag-ina sa kadahilan ng hindi na masaya at toxic na masyado kung ipagpapatuloy pa nila. Madalas makaranas nito yung mga taong hindi pa talaga handa sa pagpapamilya at wala pang sapat na tibay yung pundasyon na ginawa nila. Pangalawa, kung minsan, kahit nagpapakatatay naman yung lalaki, sadyang may attitude lang yung ibang babae. Hindi ko nila lahat ha. To the point, nabibigyan pa niya ng kasunduan yung ama ng anak niya or ng anak nila na makikita niya lang ang kanyang anak kapag nagbigay siya ng pera. Madalas mangyari ito dun sa mga lalaking hindi gusto ng babae at ng pamilya nito. Ang saklap, di ba? At pangatlo, kung may lalaki na literal na winasak ang kanyang sariling pamilya para buuin ang pamilyang sinira ng iba at handang magpakaama sa hindi niya tunay na anak. Siyempre, meron ding babae na handang iwan ang kanyang mister para sumama sa ibang lalaki. Madalas mangyari ito doon sa mga babaeng hindi pasawa sa pagkadalaga. Yung maagang umibig at napako sa maagang pagpapamilya. At pang-apat, yung babae na iniwan ang kanyang karelasyon, nagalit sa ginawa nito na pangiiwan sa kanila ng kanyang anak. Pero siya mismo, ginagawa din ang bagay na iyon sa iba. Na hindi porke may tumanggap sa kanya, iaasa ng lahat doon sa lalaki. Nakakayaman, pero yung ibang babae kasi, ginagawa na lang dahilan yung anak niya para karguhin sila ng bagong lalaki na makikilala niya. Yung ibang babae ha, hindi ko nila lahat. At panglima, minsan kasi, kaya may mga lalaki na napipilitang iwan ang sarili niyang anak, yun ay dahil sa mismo nitong asawa. Yung iba kasing babae, sinasabihan ng anak nila ng hindi maganda para lang mailayo ang loob sa kanilang ama. Tipong sisiraan pa para lang kamulatan ng bata na ganoon kasama ang kanilang ama. Tandaan ito ha, walang nilalang dito sa mundo na ginawa ang Diyos na perpekto. Dahil lahat tayo nagkakasala, nakakagawa ng mga bagay na ikakasakit ng kapwa natin. Kaya mapalad ka kung isa ka sa mga taong may maayos na pamilya. At yan ang dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Na kahit hindi tayo perpekto, pero meron kayong masayang pamilya na may matibay na pundasyon sa isa't isa. This is Mama Rosh TV. Peace.